Hey, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo po tumayo. Buksan po natin ang ating dalang Biblia dito po sa Marcos, Kabanatang 15, talata pong 6. Mark chapter 15, verse 6. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hinatulang mamatay si Jesus. Tuwing pisa ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo roon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi niya ito sapagkat patid ni Pilato na inggit lamang ang nag-uudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinusulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hinging palayain. Kaya muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo?" Ipako siya sa krus, sigaw ng mga tao. "Bakit ano ba ang kasalanan niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa silang nagsisigaw, ipako siya sa krus. Sa paghangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ang kanyang ipinahigupit at pagkatapos ay binigay sa kanila upang ipako sa krus. Okay, tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami na muli sa mga oras na ito na kami po'y nakadakong muli sa iyong bahay-sambahan. Nawa ang pag-ibig pa rin namin sa iyo, siyang patuloy na nag-uudyok sa amin upang kami dumako sa lugar na ito, Panginoon. Makita mo rin sa amin ang isang pusong nag-aanap, nauuhaw sa iyong mga salita. Panginoon, hayaan po nito ay mapunan, Panginoon, sa magitan ng aming pakikinig na mabuti, Panginoon, sa mga salita po niyo ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Panginoon po, Diyos, ay patuloy po ninyong pagindapatin sa mga oras pang ito, alang-alang sa iyong kahabagan sa amin, Panginoon. Kaya mo na ito'y mangusap sa amin minsan pa, Panginoon, sa umaga pong ito, habang patuloy din na ginugunita ng maraming mga tao ang iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aming pong panalangin, kalakip Lord na aming pasalamat, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na muli. Nasaan ang aking katabi? Very nice kung magtan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito at the cross, doon sa krus. Sa Iglesia ng Corinto, isa sa mga sulat ni Paul ay naibahagi po niya roon ang patungkol sa karunungan at kapangyarihan po ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. May tatlong saloobin ang mga grupo ng mga tao po roon sa Iglesia sa Corinto patungkol sa kamatayan ni Kristo. Para sa mga Hudyo, ito ay isang katitisuran, no? Gaya nga nung ating nabasa na yung batong itinakwil ng mga nakapagtayo ang siyang naging batong panulukan. Sapagkat ang mga Hudyo ay nahirati doon sa mga tanda ng mga kababalagan noong pamang sa ganang kanilang kasaysayan, kaya't nung dumating si Kristo, ay yun po ang lagi ho nilang hinihingi, yung tanda ng kanyang pagiging Mesiyas at tagapagligtas. Kaya may mga pagkakataon at lugar na kung saan hindi ho siya nagpakita ng mga himala sapagkat ang mga tao po roon ay hindi ho siya pinaniniwalaan. So, isa sa mga bagay na kung bakit naging katitisuran ang kamatayan ni Kristo sa krus para dito sa mga Hudyo. Okay? Pangalawa, doon po sa mga Grego na ang kamatayan daw po ni Kristo ay isang kahangalan, isang katawa-tawa, no, na ang kamatayang ito ng ating Panginoong Yesus.
So sa isang grupo naman, lalo na ng mga mananampalataya, sabi naman doon, ngunit sa atin namang mga inililigtas, ito ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ay kapangyarihan ng Diyos sa atin daw pong mga inililigtas. Amen. So sagana natin talaga naman yung significance of Christ's death and resurrection nung tayo po'y nasa dati pa nating pananampalataya, ay hindi nating lubos na unawaan personal sa buhay natin. Although yun po ay ating ginugunita, no? Nakikiisa tayo sa paggunita ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Pero sa ganang, ano ba nga ang tunay na kahalagaan nito? Kung bakit nga po ba siya namatay at muling nabuhay? So sa ganang ito ay meron pong 5 mga benepisyo ang krus ni Kristo para po sa ating mananampalataya. Una riyan, at the cross, gang? At the cross, Jesus took our place, no? Ay dinala niya yung lugar na dapat sanay sa atin, no? At alam naman ho natin yon, ang dapat to na tayo na mga makasalanan, ang siyang dapat na gawaran ng ganung uri ng hatol, ng kamatayan, no? At yun naman yung sinasabi po ng Biblia, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, no? Kaya kailan meron pong mamatay para ito'y mabayaran. At alam natin, hindi ho yung mamahaling hiyas tulad ng ginto at pilak ang siyang ibinahayag ni Kristo, kundi mismo yung kanyang buhay alang-alang po sa ating mga makasalanan. Dito po sa ating nabasang teksto ay patungkol doon sa pag-substitute kay Jesus ni Barabas. Ano po? Si Barabas na isang rebelde, insurrection, kung siya ay nabilanggo dahil din sa kanyang mga pagkakapatay at pagre-rebelde laban sa pamahalaan ng mga Romano. At gayon pa man, tradisyon ng mga Hudyo na kung saan ay merong isang papalit, no, upang palayain si isang nagkasala. At ito yung pagkakataon na kung saan ay larawan ito pong si Barabas natin, no, na dinala ni Kristo mismo yung kanyang sarili, ipinalit niya sa atin ang kanyang sarili upang siya'y hatulan ng kamatayan alang-alang ho sa ating mga makasalanan. Amen, no? So, isa sa mga bagay na dapat nating laging pinagninilayan sa bawat araw natin ay yung pong lugar na dapat sana'y tayo ang magdusa, no? Pero yung lugar na iyon ay ginawa ni Kristo alang-alang po sa kanyang pagmamahal po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, pangalawa, sabi niya rito, pinatunayan ng Diyos, dito po sa Psalms, sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating nang mamatay si Kristo para sa ating nung tayo daw po ay mga makasalanan pa. Hindi siya nagkasala, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Yamang din sinabi po ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nangagkasala, wala hong naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Kaya marapat lamang na tayo po ay magdusa, no, ng kamatayan dahil sa atin sa ating pong mga kasalanan. Pero gayon pa man, yun ho ay ginawa na ho ni Kristo alang-alang po sa atin upang dahil ho sa ating pakikipag-isa sa Kanya ay tayo po ay aariing matuwid ng Diyos, no? Sapagkat ang pag-aaring ganap po ng Diyos sa atin ay hindi ho sa pamamagitan ng anumang ating pagsisikap na maging kalugod-lugod po sa Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang sinumang, no, na maituturing hong matuwid sa harapan ho ng Diyos. At yung righteous requirement ng Diyos ay hindi ho naabot ng sinuman, even doon sa the most religious people, no? Ang mga Jewish, no? Na sila na mga tinuring ng Diyos na kanyang bayan, no, na tumanggap din ng napakaraming mga spiritual na pagpapala po mula po sa Diyos.
sapagkat sa kanila ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan, no? Sa kanila rin nakakipagtipan ang mga kanilang mga patriarka, sa kanila rin na ituring na binigay yung pong ritual at yung pong ceremonial na pamantayan ng Diyos with regards doon sa paghahandog para sa kasalanan. Pero gayon pa man, no? Sa kanilang pag-aakala na yung kanilang pagtupad sa buong kautusan ang siyang magdadala ng katwiran ho sa kanila, pero sila po ay nabigo. Ano po? At sabi nga ni Paul doon sa Romans chapter 10, ang marubdob daw niyang dalangin sa Diyos ay yung pong sila ay mga ligtas, no? Yung kanyang mga kababayan, sapagkat alam niya na sila ay nagsisikap na maging kalugod-lugod po sa Diyos, pero mali ang kanilang naging batayan sapagkat hindi ho nila nalalaman at ninaunawaan yung pong pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ngayon, no, ito ay pinaunawa po ng Diyos sa atin, kaya ang kamatayan ni Kristo sa atin ay naging karunungan po natin sapagkat ipinaunawa ho ng Diyos sa atin na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi ng anumang pagsisikap ng tao na maging matuwid sa harapan po ng Diyos ang magdadala sa Kanya sa katwiran, kundi ang pananampalataya lamang at yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, sa ganun ito ay tinututulan ng marami, no, yung ginawa ni Kristo na para bagang tila kulang ang kanyang ginawang ito na doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga rin ng Biblia, si Kristo ay minsan lamang naggandog at yun ay sapat na. No? Sapat ang ginawa ni Kristo upang ang tao ay mapawalang sala sa kanyang mga kasalanan sa magitan ng kanilang pananampalataya. Sumunod, sige po. The second benefits of the cross, doon sa krus ay kinuha ni Kristo yung sumpa, no, na dapat ay sa atin ho igawad, no? Sabi doon sa Andiyan pa ho ba kayo? Okay, sabi sa Ronnie chapter 21 verse 23, para akong iniimbestigahan. Okay, sabi rito sa verse 23, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay yon sa ganung kalagayan. Alam niyo si Kristo, nung siya ipako, 9 po ng umaga. At siya po ay nalagutan ng hininga, 3 po ng hapon. Ano po? Kaya 6 hours na siya po ay nakabitin po roon sa krus. Tingnan niyo ang hirap na kanya pong ginanas po roon. Kaya nung siya ay mamatay, sabi, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay yon sa ganong kalagayan. Kailangan siya ay ilibing ng araw ding yaon. So sa ganong atin, ang battery sa tradisyon natin, yung ating namatay, ang ating mga namatay na mga kaanak o mahal sa buhay, ay ibinuburol pa ho natin na napakatagal. Minsan nga ay inuuod na hindi pa nililibing. Ano po, pero sa ganang mga Hudyo, kaya kayo namatay nung araw na yon, hapon ay ililibing ka na. No, ganun po sila. Okay, kailangan siya ilibing ng araw ding yaon sapagkat ibinitin sa punong kahoy ay, ang bawat do po ibinitin sa punong kahoy ay, isinumpa ng Diyos, no? Isang kahihiyan, no, na yung pong ikaw ay mamatay sa pamamagitan ng krus, no? Kapag hindi nyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. That's the curse, no? Hindi lamang po yung pong sumpa na yun para sa mga tao, kundi maging yung pong lupain na kung saan ay doon ito namatay. Okay? Amen. Yan po tayo? Yan. Okay, sabi rito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sapagkat yun ang sinasabi, no, ng Biblia, sumpain ng mga taong nananangan sa kautusan ng Diyos. Sapagkat wala hong sinumang nakatupad dito, liban ho sa ating Panginoong Yesus. Amen. Okay? Even, no, sinasabi nga natin, even the most religious people, no, itong mga Hebreyong ito, na kahit nasa kanila ibinigay ang kautusan ng Diyos, subalit kahit anong pagsisikap ng kanila pong gawin,
sila pa rin ay aaring di matuwid ng Diyos. No? Sinasabi rin ni Paul doon sa mga taga-Roma, no? Yung mga Hudyo na nagmamaraling sila ay makatwiran sa harapan po ng Diyos dahil sa kanilang mga matinding pagsisikap na makasunod sa kautusan, pero lumalabas na sila rin ay bigo, no, sa pagsunod sa buong kautusan. Kaya sila pa rin ay nasa ilalim ng sumpa kung ganito ang kanilang magiging batayan ng kanilang pagiging matuwid. Kaya isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam nyo, mga Hudyo noon, nung dahil sila ay nasa ilalim ng gobyerno ng mga Romano, hindi sila basta makapagpapapako sa krus, liban na ito ay pahintulutan ng mga Romano. Kaya dinala niya ito sa paglilitis doon po sa Roman trial, no? Doon po sa kay Pilato. Amen. Diyan po kayo? So he took the curse of God, no? Dinala niya itong sumpa ng Diyos na ito sa kanyang sarili upang bawat mananampalataya ay pagpapalain, no? Hindi na ho susumpain. Amen. So purihin po ang Panginoon. Kamatayan niyang ito ay bagamat ito'y nagdala ng sumpa para sa lahat ng mga makasalanan, pero ito naman ay nagdulot ng pagpapala sa atin mga mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. At yan ay dapat nung natin ituring na higit na dapat mas malalim, mas mataas na pagpapahalaga sa kanyang kamatayang ito. Purihin po ang Panginoon. Amen? So, think lightly of the cross and you will think lightly of hell. No? Sabi ni Spurgeon, gawin nating magaang ang dating ng krus ni Kristo, kanyang kamatayan, ay sigurado ganun din ang magiging saloobin nating magaan sa kanyang ginawa. Okay? Amen. Ganun din ang ating pananaw patungkol sa kapahamakan ng impyerno. Okay? Jesus became a curse so that we could be redeemed, no? Siya po ay ginawang sumpa upang tayo po ay matubos sa sumpa ng kautusan. Okay? So tayo naman, mga Gentiles, sinasabi, wala naman tayong kautusan ng Diyos, no? Bagamat tayo sa ganang yung dispensation of law ay nagiging lang ho tayo roon sa ganang ating mga katutubong mga batas, no? Na siyang nagiging kautusan para po sa atin. Pero gayon pa man, no? Dahil yamang di lamang na itong salita ng Diyos ay nahayag na, no, nung sa panahon ng iglesia, ito na ang ating saligan ng ating dupong paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos. So Jesus became a curse so that we could be redeemed para tayo matubos sa sumpa ng kautusan. Amen. Okay? So gayon din, no, sa ating tayo'y hindi naligtas sa pamamagitan po ng ating anumang pagsisikap na gumawa ng mabuti, sapagkat gaano man gawin ng mabuti ng tao, siya pa rin ay nagkakasala. Ano po, wala daw pong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti na hindi po nagkakasala. Tingnan mo yung katabi niyo. Sige po. Mukhang mabait naman siya, di ba? Mukha siyang mabuti, no? Pero gano'n man siya, no, kabuti at kabait, no, ay hindi rito isang batayan upang dalhin ang isang tao sa kaligtasan, no? Kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, sa isang persona, walang iba kundi si Jesus, hindi po sa kautusan. Amen. Glory be to God. So, bakit binigay ang kautusan? Sabi rin doon sa Galatia. So, ito ang nagsilbing temporal na tagapagturo tungo roon sa darating na walang iba kundi ang kaganapan nito ay walang iba kundi si Kristo. Bagamat ang kautusan ay spiritual, pero hindi ito nagdulot ng pagkamatuwid sa tao. Okay? Amen. Glory be to God. So, yung moral law ay patuloy namang sinabi nga ni Kristo, hindi dahil siya ay naparito upang
suwayin ang anuman sa kautusan, kundi ito ay upang ganapin niya ang buong kautusan. Okay? So, ang binago lang naman, kung tutuusin, ay yung mga ceremonial at yung ritual law patungkol sa paghahandog ng tao sa kanyang kasalanan. So, alam natin, yung sistema ay binago ho ng Diyos, no? Yung pamamaraan ng paghahandog ng tao sa kanyang kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng hayop ay winakasan na, no, ni Kristo nung siya po ay ipako doon sa krus, no? Kaya yung sinasabi niya, it is finished, it is done, no? Kasabay noon yung pagkapunit ng pong tabing na naghahati po roon sa dakong banal at dakong kabanal-banalan, na kung saan tayo po ay binigyan ng Diyos ng daang naglagos, hindi doon sa templong ginawa daw po ng tao, kundi doon sa tabing ng kalangitan na kung saan ay tayo ngayon ay meron pong direktang makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya yan ho ang kanyang opisina sa atin sa ganang ating panahon ngayon na siya ang nagmi-mediate sa atin between God and man. Amen. So ating maunawaan na isang dahilan kung bakit si Kristo ay umakyat sa langit ay siya ang itinuring ng Diyos na maging ating dakilang saserdote, hindi ng templong ginawa ng tao, kundi doon sa kalangitan. Amen! Kaya nga sinasabi, yamang daw po tayo na pawalang sala na ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Yesus. Meron daw po tayong kapanatagan sa harapan po ng Diyos, no? We have peace with God. Dati tayo daw po yung mga kaaway ng Diyos, pero dahil kay Kristo, sa kanyang kamatayan sa krus, ay itinuring na daw po tayo ng Diyos na kanyang mga kaibigan. Kaya tinitiyak tayo na ang ating pagkaligtas ng pagiging buhay ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Romans chapter 8, hindi na hinahatulang maparusahan ang mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hinatulan sila sapagkat naparito ang ilaw, subalit nibig pa ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. No? Sapagkat hindi nila tinanggap si Jesus. Glory be to God. Amen. So, he took the curse, no? Para tayo po ay mapalaya sa pagkakasumpa sa kautusan. Yan ang atin hong pinagsisikapang sundin ng tao. Pangatlo, benepisyo. At the cross, Jesus clothed us, no? Sa magitan ng cross, tayo'y kanyang binihisan. So, sa ganang larawan po ng pagkabihis na ito sa atin, o alam natin, no, nung siya ay habang siya'y nakapako sa krus, ay ipinagsapalaran, no, yung pong kanyang damit, no. Sabi, pinako siya sa krus, saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya, maging yung bagay na yun, pinagsugalan. Ito pong mga Romanong ito, ano po, na kung kanino mapupunta yung damit na yun. Sukat pa namang luray-luray na, tapos ay punong-puno pa ng dugo kung bakit ito yung ginawa pa rin nilang pagsugalan ang maging yung bagay na yon. So, gayon pa man, no, ito po ay nasulat na rin noong pa man doon sa inuhula doon sa Psalms, no, na kung saan ay mangyayari po itong senaryong ito na paghati-hatian at pagsugalan yung kanyang damit. Okay? Amen. Diyan po tayo. Sabi rito sa awit 22, verse 18, tingnan nyo po mga damit ko'y kanilang Sino po ba rito yung mga dating manunugal? Sana hindi na ngayon. At mga saplot ko'y, pinaghahati-hatian. So, lahat ng mga sinabi ng Diyos sa magitan ng mga propeta noong pamanguna ay nagkaroon ng kaganapan. Anong pwedeng lesson sa atin po ito? No? Yung mga sinabi ni Jesus, yung patungkol sa mangyayari sa darating na ngayon na nga, no, sa ganang ating kapanahunan, ay may tiyak na mangyayari. Ano po? Kaya itong crisis natin nung pinagdaraanan ito ay alalahanin natin na ito'y natalanan noong pamangkanya sinabi sa kanyang mga alagad. No, na very important yung pangunahing kanya pong
sinabi sa kanya mga alagad doon sa Matthew chapter 24 na ingatan ninyo kayo'y huwag mailigaw ninuman. So yung deception, maano yan, very rampant po yan. Even doon sa mga nangyayari sa mga pinunong mga makapangyarihan, no, na may kinalaman sa mga masamang nangyayaring ito sa ating mundo. Okay? Nandiyan po kayo? So, be not deceived, no? Na mahalaga pa rin na ang salita ng Diyos ang siyang ating maging saligan ng mga ating paniniwala patungkol sa mangyayari sa darating. Okay? So, may mga alingongo ng digmaan ng makinarinig natin na nangyayari na rin ho sa ating panahon, darating ang salot, kung saan ay namimintong yung pong isa sa mga binubuo na kung saan ay maaring probable, no, na maging salot ay yung pong mawala po yung internet. No? Siyempre, pagka nawala ho yun, ay maraming mananampalataya malulungkot. Nandiyan po ba kayo? Okay. Hindi ha, apektado tayo ng buong mundo eh. Alam niyo po ba yan? Okay. So, search the scriptures, no? Para sa gayon, hindi tayo maligaw ng anumang uri ng mga panliligaw na ginagawa po ng mga matataas na mga tao sa buong mundo. Okay? Kaya sabi ni Isaiah, buong puso akong nagagala kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. Amen! O sino rito pupunta ng langit pag namatay siya mamaya? Taas ang kamay ng mga ligtas. Okay, purihin po ang Panginoon. That's the greatest gift, no, ng Diyos sa atin. Kung bakit siya namatay, upang tayo'y hanapin at iligtas ang mga naligaw. At sa pamamagitan ng krus, tinapos ni Kristo yung kanyang misyon. Ang misyong ialay ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga makasalanan. Ang kanyang damit na ito ay larawan ng damit ng kaligtasan at ang balabal ng katwiran. Amen. So naaalala ho natin yung pong malibugang anak, hindi ho ba? Nung mapagtanto niya na siya ay nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama, na pag-isip-isip niya na siya ay bumalik, no? At yun nga ang kanya pong ginawa. At sinabi niya sa kanyang ama, Ama, hindi niyo po ako karapat-dapat na tawagin yung anak, ibilang na lamang po ninyo ako na isa sa inyong mga alila. Pero hindi ho gayon ang ginawa ko ng ama. Kundi, ano ang ginawa ng ama? Ang sabi, bihisan siya, di po ba, ng kanyang lumang damit. So, yun din ang ginawa ng isang ating Diyos Ama sa atin nung unang tayo sumampalataya kay Kristo. Tayo na marumi dahil sa kasalanan, ay pinalitan niya tayo ng kanyang damit, ng kanyang kaligtasan, damit ng kanyang katwiran. Amen. The robe of righteousness, no? Yung sinasabi roon. He has covered us with the robe of righteousness. Diba? Muli, siya ay sinuotan ng singsing bilang pagpapatunay na pinagkakaloob ng Ama sa kanya muli yung authority. Sapagkat ang singsing ay simbolo ng authority na ibinibigay din ng Diyos atin. Amen? Purihin po ang Panginoon. Siya rin ay pinagkalooban ng bagong sandalyas sapagkat ang sinumang walang sapin sa paa ay itinuturing na alipin. Okay? Kaya, ang sabi ng Ama, sa kauli-ulian, magpatay tayo ng pinatabang guya, no? Sapagkat ang aking anak na ito ay namatay, ngunit muling nabuhay. Amen. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila ay nagsaya. So, ganyan din ang kagalakan ng kalangitan sa isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ganyan kasiya ang Diyos, no? Nung tayo'y kumilala sa Kanya. Okay? And He has covered us with the robe of righteousness. Purihin po ang Panginoon. Next. Pangapat, at the cross, Jesus stored the heavens
to be open for us. Sa krus, sinira niya ang kalangitan, toward the heavens, ang mga kalangitan, upang ito'y maging bukas para po sa atin. Tingnan niyo po yan. Dati ito'y sarado sa lahat ng mga makasalanan. Pero dahil kay Kristo, sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, ang pintuan ng langit ay binuksan para sa kanila. Glory be to God. Tingnan niyo po yun. Sabi roon sa Mark chapter 15, verse 38, at napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. So, yung lagi natin na nababasa at napapakinggan patungkol po roon sa lugar ng templo na yun po ay nahati po sa dalawang dibisyon. Ano po? Yung una ay yung pong dakong banal at yung isa naman ay dakong kabanal-banalan. Ang mga saserdote ang nagsasagawa na mga ritual at seremonya doon po sa loob ng templo. Pero doon po sa dakong kabanal-banalan, ang pinakapunong saserdote lang ang pumapasok lamang po roon. At yun ay minsan lang sa isang taon. So yung division yon ay napunit mula po roon sa gitna na siyang nagdi-divide doon sa dalawang magkaibang lugar na yun sa templo. Kaya ibig sabihin nun na yung mga sakripisyong ginaganap ng mga saserdote sa magitan ng pag-aalay ng mga hayop para sa kasalanan ng tao ay winawakasan na, tinatapos na ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga sinasabi, si Kristo ay minsan lamang nagkandog at yun ay sapat na. No? Hindi lamang para sa ilang grupo ng mga tao, kundi ito po ay para sa lahat ng tao. Bagamat maaaring doon lamang po nagsimula. Pero yung nagbukas ang langit para po sa atin. Hindi yung templong ginawa ho ng tao, kundi yung templo ng kalangitan sumasa atin. Kaya tayo, no? Ang Espiritu Santo, ang siyang templo ng Diyos sa atin ng mga mananampalataya. Glory be to God. Amen. Tingin nyo nga ho yun? So, Hebrews chapter 10, verse 21 to 22, kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya na. Tingin niyo po. O anong saya na ikaw ay maging malaya? Ikaw na dati bilanggo, ngunit ngayon ikaw'y malaya. Amen. Kasiya-siya, no, na maranasan natin itong kalayaan natin ito kay Kristo. Kasi tayo'y bilanggo ng napakaraming mga maling paniniwala. Di ba? Batay sa tradisyon na ating pong mga nakagisnan. Ngayon, napakarami pa rin bilanggo ng kanilang maling mga paniniwala. Sa mga tradisyon na alam natin, pag sinabi natin tradisyon, gawa, pamamaraan ng tao. Pero pag sinabi natin biblical, aral, turo, pamamaraan ng Diyos. Amen. So, meron tayo isang matibay na saligan na pwede natin mapanghawakan sapagkat itong sinasabi ng Biblia sa atin na malaya na tayo makakapasok doon sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, lahat daw ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ganyan ho kahalaga yung dugo ni Kristo. Nawa, kaya tayo'y ginugunita natin yan every first Sunday, di po ba, kapag tayo ay nagsasanta Cena. So dati, araw-araw, ginagawa ho yun ng mga Kristiyano sa unang iglesia para araw-araw din na napapaalala patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Amen. Ano pa? Binigay sa ating benepisyo, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Ang tabing na ito na ang kanyang katawan. Kaya nga, tayo daw po ay merong isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Di ba? Hindi katulad nung dati.
kung kani-kanino tayo lumalapit. Pag hindi ka magkaanak, pupunta tayo doon sa Obando. Pag may inihiling tayo, lalapit tayo kay ganitong santo. Di ba? At kung ano-ano pang mga bagay na kung saan ang ating hinihiling sa iba't ibang uri ng mediation, no, na hinahanap natin sa ibang mga tao, no, na kung saan ay hindi naman yun talaga, no, ang itinalaga ng Diyos upang mamagitan sa tao at sa Diyos. Amen? Kaya tayo po ay may panyaya ang Diyos sa atin, lumapit tayo sa Diyos ng may buong pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Glory be to God. Amen. It is by faith, no? Kung bakit tayo inaaring matuwid ng Diyos. It is by faith through Christ, no? Kung bakit tayo meron pong kaligtasan. Napakaraming spiritual na pagpapalang tinanggap po natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig, pakikipag-isa kay Kristo. Tayo'y Kanyang itinuring na mga anak. Amen. Tayo ngayon ay makakatawag ng malaya sa Diyos na ating pong Ama sa langit. Di ba? Bakit ganun ang uri ng relasyon, nais ng Diyos? Because God is a relational God. No? Ganun ang intimacy niya sa tao noong pamanguna. No? At nasira na lamang dahil po noon sa kasalanan, pero ito naman ay ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At alang-alang dahil kay Kristo, tayo ngayon ay kapwa makapanunumbalik sa Diyos na ating Ama sa langit. Okay po? Kaya sinasabi nga ni Kristo, kapag kayo mananalangin sa Ama, manalangin kayo sa ganang aking pangalan. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may buong tapat na matibay na pananampalataya sa Kanya. Okay, next. At panglima, at the cross, Jesus reconciled us with God. Sa magitan ng krus, tayo'y kapwa na panunumbalik sa Diyos. No? Ikaw man ay Hudyo, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong kulay, ano man ang status mo sa lipunan, mayaman ka man o mahirap, mangmang ka man o marunong, makapag-aral ka man o hindi. No, ang lahat ng mga sumampalataya, kapwa na tayo makapanunumbalik sa Diyos. In case dito sa panahon ni Paul, ukol doon sa division na iyon between the Jews and the Gentiles, no? Kaya sinasabi niya, kapwa tayo, kami mga Hudyo at kayo mga Hintil, ay kapwa sa pamamagitan ni Jesus ay nakapanunumbalik sa Diyos. Glory be to God. Amen. Sige, number on sa verse 18, ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Sabi, ang Diyos na rin ang gumawa ng lahat ng ito. Okay, purihin po ang Panginoon. Because of Christ, no? We have a new approach in life, di po ba? Nagkaroon tayo ng bagong approach sa buhay, di po ba? Ang ating mga values, ang ating mga interests, nagbago nung tayo po'y makakilala kay Kristo. Ano ba? Our life was transformed, di po ba? Ang buhay natin ay nabago. Amen. Palatandaan niya na talagang ang pagliligtas, ebidensya yan, na ang pagliligtas ni Kristo ay sumasa atin. Dahil sa mga pagpapagong buhay na ating pong mga naranasan. So sa lahat ng iyan, yung mission natin ay naging unique, no? Because we have a unique mission, no, na itong ministry ng reconciliation ay ibinigay rin din sa ating mga Kristiyano upang hikayatin ang tao na manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang lahat ng iyon, ng mga nabanggit, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng iyon. Amen! At sa pamamagitan ni Kristo, binili niya kami mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ng mga tao upang maging kaibigan niya rin. And this is our mission. Amen po ba? I-reconcile ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Very timely itong ating paggunita ng Semana Santa. Ano po? Para tayo po ay
makibahagi sa misyon na ito ni Kristo, na kanyang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At itong mga benepisyong ito na tinanggap natin kay Kristo ay siya rin lamang ating maibahagi sa iba upang sa gayon ay sila rin ay maranasan nila ang tunay na significance of the cross. Bakit nga po ba si Jesus ay namatay at muling nabuhay? May illustration dito, no, na kung saan nagbunsod ng pagkakapanauli ng mabuting ugnayan ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Sige po. Okay? Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa magitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Ano ho yun? Ang kanyang pakiusap ay makipagkasundo kayo sa Diyos. Tayo na mga nanlamig sa pananampalataya, ito isang panawagan na rin natin sa ating Panginoon na magseryoso na tayo sa ating buhay Kristiyano. Ngayong tayo inaharap sa matinding krisis na ito at alam natin, lalala pa ang sitwasyon sa mga darating na panahon. At kung meron mang sandali na dapat tayo magseryoso sa ating pagiging isang Kristiyano, ay ngayon na po natin gawin yan. Amen. Gawin natin yung ipinagagawa ho ng Diyos sa atin. Okay? Kaya sabi, hindi nagkasala si Kristo kung ialang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen, no? So sa paglarawan nito ay makikita natin na dahil kay Kristo sa kanyang kamatayan sa krus ay naibalik ng Diyos sa atin yung magandang pakikipag-ugnayan nating ito. Dati na sinira ng kasalanan, sa magitan ng krus, tayo po ngayon ay nagkaroon ng isang malaya at masayang at muling sigla ng ating ugnayan sa Diyos. At yun din, yung vertical na yon para sa Diyos at yun naman sa horizontal ay yung ating pakikipag-ugnayan sa ating pong kapwa. Para kay Paul, ang mga Jewish at mga Gentiles ay kapwa nakapanunumbalik sa Diyos. At yung pagtanggap sa isa't isa ay naroon. Glory be to God. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba siya? Parang ayaw nyo, ha? Okay? To God be the glory, no? Nawa ay sabi rito sa Epeso, dito na tayo magwawakas. At sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Ano po? Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. So, yung katabi natin, siya rin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya dapat nagko-complement tayo sa isa't isa, no? Kaya hindi tayo dapat nagsisiraan, hindi tayo nagbabatuhan ng anumang hindi magandang mga salita. Okay? Amen po ba? Tayo pinagbuklod niya kay Kristo at kapag ang bawat isa ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin, tiyak na ang katawan ay lalaki, lulusog at uunlad. So that's a part, no, ng biyaya ng Diyos sa atin, ang benepisyo na ito ng krus ni Kristo sa ating mga personal na buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, nais po naming pasihasat sa iyo, Panginoon. Kung gaano na nga po ba kalalim, kabigat, ang dating nito sa amin. Yung ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus. Gaano bang pag-aalay ang aming pong ginawang sukli sa pag-aalay ng kanyang buhay para po sa amin, Panginoon. Gano'n na ba kami, Panginoong, nang hawakan, lumago sa amin pong pagkakilala, Panginoon, nang kami magsimulang sumampalataya po sa Kanya. Maaring ito ay tila baga unti-unti na gumagaang na lamang ang dating po sa
Ilan po sa amin, Panginoon, dapat sana'y hindi ho magkaganon, Panginoon. Kundi habang kami tumatagal sa buhay pananampalataya, Panginoon, ay lalong lumalalim ang bigat ng iyong ginawa doon sa krus sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pakikiisa, sa paghihirap na ginawa po ninyo, yung mga pagtitiis na dapat sana'y kami ang magdusa, Panginoon. Taralang-alang sa iyong pag-ibig, Panginoon, ay minarapat po ninyong sa inyo na. Kayo na ang sumalo ng lahat ng ito upang kami maligtas, upang kami magkaroon ng buhay. Mapalaya sa anumang uri ng pagkaalipin po namin, Panginoon. Lord, salamat po na ihandog namin ang aming katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod po sa iyo. Sapagkat ito ang iyo pong hinahanap sa lahat ng mga taong nakasumpong ng iyong pagliligtas, Panginoon. Be the Lord of our lives, Panginoon. Kayo po ay maging Panginoon, lubos sa aming pong buhay na ito, Panginoon. Muli, we bring you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen.